Hello guys, magandang umaga sa ating lahat. Ako ay mag-share ng Word of God. So, ito i-share ko yung mga yung paano o bakit winasak ni Yahweh na ating Diyos. Nasak niya yung buong daigdig sa panahon ni Noah sa pamamagitan ng baha at kung paano winasak ni Lord yung lungsod ng Sodoma at Gomora, kung ano ang mga dahilan at 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 kung paano din na darating si Jesus Christ na Son of Man or anak ng Diyos na katulad lamang na nangyari sa panahon ni Noah at sa Sodoma at Gomora. Yan kung paano darating si Lord. So ito, i-share ko lang sa inyo kung bakit winasak ni Yahweh ang buong daigdig noong panahon ni Noah sa pamamagitan ng baha. Ang kadahilanan, ang sangkatauhan ay makalaman at laganap na ang kasamaan ng tao sa daigdig. Yun ay sa Genesis. Sinabi sa Genesis 6, verse 3 to 8. Sabi dito, sinabi ni Yahweh, hindi ko ipapahintulot na mabuhay ng habang panahon ng tao sapagkat siya'y makalaman na hindi na lalampas sa 120 taon. Meron pa ba sa panahon natin na lumalagpas ng 121 pataas na meron pa ba sa atin na na may namumuhay pa ng 121 pataas? So mamaya nakalimutan ko i-search kung may namumuhay pa. Pero alam ko may nakakaabot pa ng 120 pero hanggang doon lang. Minsan may napapalitan ako ng 110. 115, ganyan. So, ang taon, hindi na lalampas sa 120 taon ang kanyang buhay sa daigdig. Sinabi. Verse 4, ng panahon iyon may mga higante sa ibabaw ng lupa. Sa panahon nun ay may mga higante na. So, yung mga taong mga inosente, yung mga hindi pa alam, or medyo nalilituhan, sabi ng Bible, meron talagang higante na nilikha si God sa panahon nila Noah. Meron talagang higante. Sila ang naging bunga ng pakikipagtalik ng mga anak ng Diyos sa mga anak ng tao. Ang mga higante ting iyon ay tinanghal ng mga dakilang bayani at tanyag na tao noong unang panahon. Yung mga higante noong panahon, sila ay dakilang bayani at tinatanghal na tanyag na tao noong panahon ni Noah. So, nakita ni Yahweh na laganap na ang kasamaan ng tao sa daigdig at puro kasamaan na lamang ang palaging nasa isip nito. So, paano nagagalit si Yahweh? Nakita niya na. Kaya't labis na ikinalulungkot ni Yahweh na nilikha pa niya ang tao. So, si God, kinalungkot niya. Nalungkot siya kung bakit niya pa tayo nilikha. Siguro sa panahon din natin ngayon, ganun din. Sinabi niya, lilipulin ko ang lahat ng taong aking nilalang. Lilipulin ko rin ang lahat ng hayop at mga ibon. Ikinalulungkot kong nilalang ko pa ang mga ito. Ngunit si Noah ay naging kalugod-lugod kay Yahweh. So maliban kay Noah during that time, hindi yun sinama ni Lord sa nilipol niya ang buong daigdig. Binukod niya, isinakay niya sa barko. So ayun yung dahilan kung bakit nilipol or winasak sa pamamagitan ng baha ang buong daigdig nung panahon ni Noah dahil sa makalaman at laganap ng kasamaan ng tao. So pupasok naman tayo doon sa may Sodoma, sa lungsod ng Sodoma at Gomora, kung bakit nilipol or winasak ng Diyos sa pamamagitan ng sulfur and fire sa panahon ni Abraham at ni Lot. So because sinabi sa Genesis kabanata 18 versikulo 20, kaya't sinabi ni Yahweh, katakot-takot na ang sumbong sa akin laban sa Sodoma at Gomora at napakalaki na ng kanilang kasalanan. Kasalanan na naman. Sabi sa Genesis 13, verse 13, napakasama na ng mga tao sa lungsod ng Sodoma. Namumuhay sila ng laban kay Yahweh.
ano bang yung laban kay Yahweh? Yung mga kasalanan na ginagawa natin, yung mga kasamaan na, yung mga hindi na maganda sa paningin ng Diyos. Yung mga kasalanan ay yung laban kay Yahweh. Kung paulit-ulit natin itong ginagawa, wala tayong pagsisisi, wala tayong pagbabago sa ginagawa natin. Ayun ay ibig sabihin ay lumalaban na tayo kay Yahweh. So si Lord, mahabang pasensya, kontrol niya ang galit niya. Pero pag napuno siya, grabe. So ano ba ang kasalanan na makalaman? Ang sabi sa Galatia 5 verse 19-21, sabi dito, sinabi na lahat dito, sabi, obvious naman ang ginagawa ng laman. Yan yung mga inural na gawain, malalaswang pag-isip at maharing buhay. Sabi, ganun din ang pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, sobrang galit sa kapwa, pakikipag-away, pagsiselos, pagkaagalit-galit, pagiging sakim, pagkakawatak-watak, pagkaampihan, pagkainggit, paglalasing, mga sobrang pagsasaya, at iba pang mga kagaya neto. Winawarningan ko na kayo dati at inuulit ko ngayon. Di makakasama sa kaharian ng Diyos ang gumagawa ng mga ito. Lahat ng binanggit ko, ang sabi dito sa salita ng Diyos, hindi makakasama sa kaharian ng Diyos. So kung ikaw man ay merong ganito, na pag-uugali or pamumuhay, sarili, baguhin mo na. I-repent mo na sa Panginoon. Hingi mo na ng tawad at talikuran mo na lahat ng kasalanan, naging habit mo, mga mali mong desisyon, maakala mong tama sa mga nakikita mo lang. Pag isisiya mo yun at bumalik ka sa Panginoon at tanggapin mo si Jesus Christ as a Savior and Lord ng buhay mo. Balik ka na hanggat may oras pa. Dahil hindi natin alam kung bukas buhay pa tayo. Ang kamatayan random. Hindi natin alam kung bukas ay buhay pa tayo. Sabi nga sa Bible, wag mong ipagyabang yung kinabukasan mo o yung bukas. Kung kung anong gagawin mo, 'di ba? Ang tao ang nakakaalam na buhay pa siya bukas, 'di ba? O nakakaalam kundi si Lord nagpapakaloob noon para huminga pa tayo ulit sa kinabukasan. So ito naman, makasalanan ginawa ng tao. Walang dito. Sabi sa walang nakaabot sa standard ni God. Sabi sa Roma 3 verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi umabot sa kalwalhatian ng Diyos. So hindi tayo umabot sa kalwalhatian ng Diyos. Diba? May 3 bagay na kasalanan ginawa ng tao. Ito ay una, kasalanan sa isip at puso. Ito yung di nakikita ng tao pero nakita ng Panginoon. Pag-iimbot or inggit. Ito pag-iinggit mo sa pagmamayari ng ibang tao or sa kapwa mo. Kasalanan yun. Kahambugan or pride. Ito ang kahambugan mo, kayabangan mo. Dahil meron ka, mayaman ka, o meron ka nito, bagay nito, sabihin mo, hindi ko kailangan ng Diyos. Bakit? Hindi ko naman kailangan magsimba. Ayun ay kayabangan. Parang nire-reject mo ang Diyos sa buhay mo na hindi mo siya kailangan dahil meron ka ng bagay na ito. So, kasalanan yun. Tapos, mahalin na pag-iisip. Ito ang pag-iisip na masama or pag-iisip mo sa ng malalaswa sa kapwa mo, sa babae man at lalaki. Pagdududa sa Diyos, ito ay ang pagdududa sa pag hindi mo pagtiwala sa Diyos, kasalanan yun. Pag-aalala, instead na ikaw ay magtiwala sa Panginoon, mas pinagtitiwalaan mo yung problema mo. Kaya ka na-stress, kaya nadidepress, kaya ka nagkaroon ng anxiety. Kasalanan para sa Panginoon yun. Sabi sa Mateo 5:28, sabi ni Jesus, ang bawat tumitingin sa isang babae na may mahalay na pagnanasa ay nagkakasala na ng pangangalo niya sa kanyang puso. So kapag tayo ay tumingin lamang sa kapwa natin, kunyari ako lalaki, tumingin ako sa babae na may pagnanasa sa aking isip, ako ay nagkakasala na. Wala pa akong ginagawa. Dito pala sa isip, diba, kunyari hinubaran natin sa isipan natin, doon ay nagkakasala na tayo.
na ang pagkaangalo niya sa ating mga puso. Diba? Kahit may asawa na tayo or wala kang asawa, pag nag-isip pa ng ganon sa kapwa mo, sa lalaki man niya sa babae, tayo nagkakasala sa mata ng Diyos. So pangalawa, kasalanan sa salita. Ito yung mga salita na ito. Pagsisinungaling, kahit white lies, o kahit simple lang yan, para maano mo lang yung yung way mo, yung paraan mo, para maano mo lang siya, makuha mo yung loob mo, or maano mo siya, mapaikot mo siya. Kahit sa simpleng lies lang, kasalanan yun. Paninirampuri o chismis, ito ang paninihira ng kapwa mo, sinisiraan mo yung buhay niya, o kinikwento mo, o gumagawa ka ng kwento, pinagchismisan mo yung kapwa mo para sa iba, di ba? Para maging iba yung tingin ng tao sa kanya. Kasalanan yun. Pagmumura, ito yung pagiging bastos, ito yung pagwalang respeto, ito yung pagwalang galang sa kapwa. Yan, yung pagmumura na yan, kasalanan yan. Pangutya at pambubuli, ito yung pangmamaliliit or pang mo sa kapwa mo, o pangangasar mo. Ayan ay kasalanan sa Panginoon yan. Pangako na hindi na tinutupad, ito yung nangako ka pero hindi mo tinupad. Maraming ganyan na tao. Matamis lang magsalita, pero sa gawa, wala. Pagrereklamo na instead magpasalamat ka sa Panginoon dahil may bagong opportunity na pagsubok na binigay sa iyo ang Diyos. Inuuna mo yung pagreklamo kaysa sa pagsalamat, yan ay kasalanan sa Diyos. Opportunity yan eh. Dapat natin maunawaan natin. Yan, na opportunity yan. Bawat pagsubok may opportunity na binibigay si Lord. Santiago 3:6, sabi dito, ang dila ay isang apoy. Sinusunog nito ang buong pagkatao. Ang dila daw parang apoy. Kaya nito sumunog ng pagkatao ng kapwa natin o ng ating sarili. Diba? Grabe no? Sa pangatlo, kasalanan sa gawa. Ano ang mga ito? Pagnanakaw, robbery man yan o theft. Yan ay kasalanan. Kumupit ka man na maliit or na malaki, yan ay kasalanan. Ay katulad sa nangyayari sa government natin ngayon, ang lalaki ng di ba? Ang lalaki ng pera ng ninanakaw ng mga buwis, ng mga ibang mga senador or ibang mga opisyalis na namamahala sa ating gobyerno. Yan ay pagnanakaw, yan ay kasalanan sa Diyos. Tapos pangangalon niya, pakikiapid. Ito yung yung pangangalon niya mo, pakikiapid mo pagkakaroon mo ng babae o lalaki na hindi alam ng asawa mo. Yan ay kasalanan. Yung tago, sikreto, na may kinakausap pa ng ibang tao. Instead na dapat yung asawa mo lang, yan ay kasalanan. Yung pagkakabit, pakikiapid sa hindi mo asawa at may asawa ng iba, yan ay kasalanan sa Diyos. Pagpatay, yan na pagpatay ay kasalanan din sa Diyos. Pagpatay mo ng inosente na walang kamalay-malay, or hindi lang pagpatay mo sa kapwa mo, minaliit mo, niyurakan mo siya, yan ay kasalanan din sa Panginoon yan. Dahil minaliit mo, imbis na in-encourage mo siya para tumayo sa kanyang mga pagsubok sa buhay, inano mo pa siya, minaliit mo pa siya, yan ay kasalanan sa Diyos. Paglalasing sa drugs, yan paglalasing natin, padalas man yan o palagi o minsanan man yan, yan ay kasalanan sa Diyos. Yung pagdadrugs, kasalanan din sa Diyos yan, nakakasira ng pagkatao yan ng isang karakter ng tao. Yung isip, nasisira. Yung physical, nasisira din. Diba? Kasi hindi nyo alam, yung itong body natin ay temple ng Diyos, templo ng Diyos. Kaya pag malinis yung ating katawan, tayo ay makakalapit sa Panginoon. Pandaraya. O ito pandaraya, panggugulang mo. Halimbawa, panggugulang mo sa kapwa mo, sa katrabaho mo. Diba? Ginugulaan mo siya para maangatan mo siya. Para masabi na ikaw ay magaling. Ikaw ay mahusay. Dahil gumawa kang pandaraya o panggugulang sa kanya, kasalanan sa Diyos yun. Mas ibibless ng Lord yung ginulangan mo kaysa sa iyo. Katamaran, ito yung katamaran. Ito yung katamaran na umaasa ka sa iba, umaasa ka sa magulang mo lang, umaasa sa ibang tao, sa kapwa mo. Pag dumating yung
time na yung inaasahan mo na wala na, kinuha ni Lord, ikaw ay mahihirapan dahil naging tamad ka. Dapat sipagan mo, gumawa maging masipag ka, gumawa ka ng paraan na marangal. Yung alam mo nakakabuti sa iyo, na makakatulong sa iyo sa hinaharap para ikaw din pagpapala para sa ibang tao. Hindi pagtulong. Hindi mo pagtulong na ibig sabihin nito, yung kaya mo namang gawin pero hindi mo ginawa. Yun daw ay kasalanan sa Panginoon. Sabi sa Santiago 4 verse 17, ang nakakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin pero hindi ito ginagawa ay nagkakasala. Narinig niyo naman, sinabi ko. So, ito yung pinakaugat. Una, 1. Sabi sa chapter 3, verse 4, sabi dito, ang sino mang nagkakasala ay guilty sa paglabag sa batas ng Diyos. Kasi ang kasalanan ay paglabag sa batas. Ang kasalanan daw ay paglabag sa batas ng Diyos. Sabi naman sa Mateo 22, verse 37 to 39, buod ng law. Ito ang pinakabuod ng law. Mahalin mo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at buong pag-iisip. Pangalawa, mahalin mo ang kapwa mo gaya ng pagmamahal mo o pag-aalaga mo sa iyong sarili. So pag ganito ka magmahal sa Diyos at sa kapwa mo, hindi mo sila gagawa ng kasalanan o ng masama dahil mahal mo sila. So, lahat tayo guilty, walang perfect. Sabi sa chapter 1, verse 9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa atin at lilinisin tayo sa lahat ng kalikuan. So kung ipapahayag daw natin ang ating mga kasalanan sa Diyos, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa atin, handa magpatawad sa atin. Tabihin mo lang yung kasalanan na ginawa mo. Sa lahat na nabanggit ko, kung meron kang karakter na ganun, o meron kang nagawang kasalanan na hindi mo pa sinasabi sa Panginoon, sabihin mo na. Hindi kanya i-condemn. Siya'y handa magpatawad. Papatawarin ka niya at lilinisin ang lahat ng kalikuan mo. Lilinisin niya. Gagawin niyang tuwid yung kalikuan mo. So, dito tayo papupunta sa pagdating ni Jesus. So, sabi sa Lucas 17, verse 26 to 30, sabi dito, katulad ng panahon ni Noah ang pagdating ng Son of Man. Same lang daw ng pagdating ni Jesus Christ sa panahon ni Noah. Ito ang ginagawa ng tao during that time at ito ang ginagawa ng tao sa in the future or present. Hanggang ngayon at hanggang sa bago dumating si Lord. Sabi, kumakain at umiinom ang mga tao at nagpapakasal naman ang mga lalaki at babae hanggang sa araw na sumakay si Noah sa barko. Nangyari noong panahon ni Lot naman. Ganon din ang nangyari sa panahon ni Lot naman. Kumakain at umiinom ang mga tao, bumibili at nagtitinda, nagtatanim at nagtatayo ng bahay. Pero nung araw na umalis ng Sodoma si Lot, umulan ng sulfur at apoy at namatay silang lahat. Ganon din ang mangyayari sa araw na i-reveal ang Son of Man. Same lang, ganon sa paraan na hindi natin alam na biglaan ang pagdating ni Jesus Christ. So sabi dito sa Lucas chapter 17 verse 24, dadating ang araw ng Son of Man na parang kidlat na nagliliwanag sa buong langit. Kung paano mamaya, kung kumidlat na hindi natin namamalayan at ayun pala dumating na pala si Lord at hindi tayo handa, nakatakot, maiiwan tayo, makakaranas tayo ng tribulation, ng paghihirap ng mundo na parang isang babaeng nanganganak. Grabe to. So kaya hanggang may chance, habang humihinga pa tayo, habang buhay pa tayo ay magrepent na, tayo magsisi na sa lahat ng mga kasalanan na ginawa natin at talikuran ng mga to, yung mga maling habit, mga kalikuan natin, mga kasalanan natin, mga kasamaan natin, at bumalik na tayo sa Panginoon, magbalik loob na tayo sa Kanya at magtiwala sa kaya niyang gawin.
tanggapin natin si Jesus Christ sa ating mga buhay bilang Lord and Savior. Diba? Sabi nga dito, dagdag ko pa, sabi nga ni Abraham, kung mayroon daw, ito guys, yung sinabi ni Abraham, sabi nito itinanong ni Abraham, lilipulin po ba ninyo ang lahat ng tao ang mga mabubuti kasama ng masasama? Sakali pong may 50 mabubuting tao sa lungsod, wawasakin pa rin ba ninyo iyon? Hindi po ba ninyo papatawarin ang lungsod alang-alang sa 50 iyon? Sabi niya, naniniwala po akong hindi ninyo gagawin o idaramay ang mabubuti. Hindi ninyo gagawin iyon. Sapagkat kung ganito ang mangyayari, pareho magdurusa ang masama at ang mabuti. Hindi niyo magagawa yon. Makatarungan ang hukom ng buong daigdig. Sumagot si Yahweh, hindi ko wawasakin ang lungsod alang-alang sa 50 mabubuting tao. Tinanong niya hanggang to? Hanggang 50, 40, 30, basta pag mayroong mabubuting tao na kasama ng masasama, hindi nila nililipulin. Pero bakit nilipulin ni Yahweh yung lungsod ng Sodoma at Gomora? Dahil sa kasamaan at kasalanan na ginagawa ng mga tao doon, ang ginawa ni Lord. Diba hindi niya nilipol yung mabuti? Pinaalis niya sa lungsod na yun para wasakin yung Sodoma at Gomora. Ganun din sa example natin sa isang bansa. Pag mayroong mga taong sumusunod doon, 1, 2, 5, 10 sumusunod sa pangalan ni Yahweh, sa mga salita niya, hindi niya basta-basta lilipulin ang bansang iyon o wawasakin. Unless na lang siguro, or tanggalin niya yung utusan yung mga taong matutuwid o mabubuti na sumusunod sa kanya, na dito muna kayo, pumunta kayo dito sa bansang ito dahil wawasakin ko tong bansang to. Grabe na kasalanan nila, hindi sila marunong magsisi, hindi sila marunong magpakumbaba sa akin, diba? Sa Diyos. So wawasakin niya yun. Kaya yung katulad na ginawa niya sa lungsod ng Sodoma at Gomora. Hindi niya na ginamit yung baha, yung tubig, ginamitan niya ng sulfur at apoy. So kaya ngayon, kung narinig mo to, magsisi ka na hanggat buhay pa tayo, hanggat buhay ka pa, at magbalik loob sa Panginoon at magtiwala sa Kanya, sa kaya niyang gawin sa buhay mo. Kaya ayun lang guys, Shalom, para kay Yahweh, maganda tayo, siya lang paglingkuran natin, pasalamatan. Ingat guys, God bless you, God loves you.